Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay isinugo niyang dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Mayo kayo. Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera o balutan o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong pagbabasbas. Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ngunit pagpasok ninyo sa isang bayan at hindi kayo tinanggap, pumunta kayo sa mga lansangan nito at sabihin, pati ang alikabok ng inyong bayan na dumikit sa aming mga paa ay inaalis namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, malapit na ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa bayang iyon sa araw ng paghuhukom. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayon ay isang makapangyarihang paalala na ang misyon ni Jesus ay hindi lamang para sa mga piling alagad. Ngayon, nakikita natin na 72 ang isinugo ni Jesus, hindi lang ang 12. At ano ang kanilang tungkulin? Maglakbay, humayo, pumasok sa mga tahanan, maghatid ng kapayapaan, magpagaling, at ipahayag malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ang misyon ay hindi lamang tungkulin ng mga pare, madre o relihiyoso. Ang misyon ay panawagan sa lahat ng Kristiyano. Bawat isa sa atin ay isinusugo sa pamilya, sa trabaho, sa komunidad, bilang tagapagdala ng liwanag at kapayapaan ni Kristo. Hindi basta-basta ang pagsugo ni Jesus. Sabi niya, ang aanihin ay sagana, ngunit kakaunti ang manggagawa. Hindi ba't ganyan din sa panahon natin ngayon? Ang mundo ay gutom sa pag-asa, gutom sa katotohanan, gutom sa kapayapaan. Pero kakaunti ang may lakas ng loob na magbahagi. Bakit? Dahil kadalasan takot tayong magsalita. O baka hindi pa natin nararanasan ang kapayapaang gusto nating ibahagi. Ang tunay na misyon ay hindi una sa salita. Ito'y nagsisimula sa karanasan. Hindi natin maibibigay ang wala sa atin. You cannot give what you do not have. Kaya't bago tayo maging sugo, tayo muna ay kailangang tumanggap ng kapayapaan ni Kristo sa ating puso. Ang utos ni Jesus sa kanila, kapag kayo pumasok sa isang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa tahanang ito. Ang Kristiyanong misyonero ay hindi tagapagdala ng tensyon, ng away, ng gulo, kundi tagapamagitan ng kapayapaan. Hindi siya dumadating para manghusga, kundi para makibahagi sa buhay ng tao. Makinig, magmahal,
at tumulong. Sa ating panahon, napakadaling maging mapanuligsa, mapanghusga, mapagmataas, mapagmarunong. Pero ang paalala ng Ebanghelyo, ang tunay na misyonero ay marunong dumaan sa pinto ng puso ng kapwa. Hindi sumisipa ng pintuan. Sa huling bahagi ng Ebanghelyo, bumalik ang 72 ng may galak sa puso. Sabi nila, Panginoon, pati ang masasamang espiritu ay nagpapasakop sa amin. Pero ang sagot ni Jesus ay napakalalim. Huwag kayong magsaya dahil sa pagsunod ng masasamang espiritu. Magsaya kayo dahil ang inyong pangalan ay nakasulat sa langit. Mga kapatid, minsan, masyado tayong nahuhumaling sa mga tagumpay. Sa dami ng taong naaakay, sa proyekto ng parokya, sa social media, likes, shares, engagements, o sa papuri ng iba. Pero sabi ni Jesus, ang tunay na tagumpay ay ito, na ikaw ay sa Diyos, na ang pangalan mo ay nakasulat sa langit, na ang puso mo ay tapat kahit hindi ka sikat. Hindi natin kailangan maging perpekto upang maging tagapaghatid ng Ebanghelyo. Ang kailangan lang ay pusong bukas at kamay na handang tumulong. Hindi aksidente ang pamilya mo, ang trabaho mo, ang komunidad mo. Diyan ka isinusugo ng Diyos. Hindi mo kailangang mangaral sa pulpito. Minsan, ang tahimik na kabutihan, ang iyong pagtitimpi, ang iyong pagdamay sa kapwa, iyan ang pinakamalakas na ebanghelyong maibabahagi mo. Saan ako isinusugo ng Diyos sa kasalukuyan? Tagapagdala ba ako ng kapayapaan o ako ba ay nagdadala ng tensyon, ng gulo, ng away, kaguluhan sa aking tahanan, sa trabaho o sa aking komunidad? Pagnilayan po natin yon. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa pagtawag mo sa amin bilang iyong alagad. Bigyan mo kami ng puso na handang tanggapin ang iyong kapayapaan at tapang na ibahagi sa iba. Turuan mo kaming makinig bago mangaral, umunawa bago humusga, at magmahal bago magturo. Isugo mo kami, Panginoon, hindi para magpakitang gilas, kundi upang maging tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.